Hola! Mabuhay, ladies and gentlemen, and welcome back to Madam Chrissy at John Vlogs. I hope everyone is fine and in good mood today. Thank you so much for watching me and supporting me on my journey going to Switzerland. And I'm back here in UK. And in today's vlog, I will tackle and discuss to you my expenses. Well, nakakaloka because I'm not the type that really computing my expenses. But regarding my Switzerland on a budget tour, well, come with me and I will share you how I made it. And of course, disclaimer, I'm not a content creator who is sponsored. I did it on my own. And of course, I would like to say thank you to everyone who's always watching me. And stay tuned at Let's Compute what I've got. Mga kaolas, thank you so much you're here on my channel. And of course, this is the revelation of my expenses in Zurich, Switzerland. And of course, I divided it according to its major expenses, including the flight, the hotel, and the transportation, the Zurich Pass. And of course, I do it day by day, from day 1 to day 4. So first major expense, it's very important, is your flight. So I managed to get a flight from KLM Airlines, Royal Dutch Airline, and I'm so lucky I got it a return ticket from Birmingham to Zurich and Zurich to Birmingham for 188 pounds. It's equivalent to 13,943 pesos and 22 centavos. And of course, I got the hotel from booking.com. It's one of the cheapest hotel in Zurich, which is nice because I love it. Anyway, it's 10 over 10. It's Marc Aurel Hotel Swiss Star in Aberdisplatz. And I've got it for 168 pounds, equivalent to 12,461.19 centavos. And of course, my Zurich Pass, which is 46 pounds and 83 pesos. So my Zurich Pass, I got it from Klook, and I use Marvin Samako Vlog, Marvin Samako Klook, and I've got a discount of 5 pounds. So I got it for 3,465.32. And of course, one of the major expenses is the tour, my Grindelwald Swiss Village Interlaken tour, which took me for about 13 hours, and I got it for 87 pounds and 23 pence, which I had a discount from booking.com for being in a Genius level 2. So they gave me a reward money, and I got it for 6,455 pesos and 02 centavos. So these 4 major expenses is in total of 36,324 pesos and 75 centavos. My day 1 in Zurich. So I will add my expenses from going from my house, from the bus, going to the hotel in Birmingham. So it's not too far. So I only got a bus from my house. So the bus, and then I have a Burger King meal. It's a meal from in the airport in Birmingham. So on that day 1, and then when I got to Zurich, I need to use my pass. So on my day 1, it's my travel, I only use 1,188.96 pesos in total. So, yun na yung kabuuan ng day 1 ko. So, syempre, lakad lang ng lakad. And you know, I don't need to buy or stock mineral water in my hotel because, you know, in Zurich, it's free water. Wow. And it's really mineral water. You can make igib-igib or get it from the
from the fountain there. So, it's free. So, when you're in Switzerland, another tip, you don't need to buy mineral water. Day 2. Ito na yung pangalawang araw ko talaga sa Switzerland, 'di ba? Yung na-feel mo yung sikat ng araw, o 'di ba? Ang ganda-ganda. Tapos nandun ka sa 4th floor, okay yung hotel, 'di ba? Safe. At saka nakikita mo talaga yung mga tao, naglalakad-lakad. So walk-walk din ako doon. So marami ding lakad, and of course, kasama dun na rin sa Zurich Fast yung tram. So lakad-lakad ako, punta ako sa city center, nakita ko ang Migros shopping mall. At meron dong food court, meron siyang grocery. So, namili na rin ako ng grocery doon. O, diba? Yun nga yung sa date ko noon, nakakita ako ng bag. O, diba? At, syempre, it's about time for me na rin na bumili ako ng charger. So, yung bag ko, nagkakahalaga siya kasi 50% discount siya, to be honest. O, diba? Oo. Nagkakahalaga din siya ng kasama na doon yung charger na binili ko around CHF. It's around 40 Swiss franc. So, sa pesos, 2,593 pesos. Diba? Plus may food grocery of 1,944.74. Doon na rin ako namili sa Migros. Diba? And then, sa Vietnamese resto, nung gabi na, I remembered kumain ako sa Vietnamese restaurant, around 26 pounds. So, 1,924 pesos. So, yung day 2 ko, expenses, umabot ng, total na yon 7,650.70. O, diba? So, ayun. Day 3. Ito na yung excited ako because ito na yung day tour natin sa Swiss Village, Interlaken, and Grindelwald. So, excited ang lola nyo. Siyempre, nag-Starbucks tayo. Sa Starbucks, yun yung breakfast ko kasama na yung croissant. And bonggang-bongga yung serving nila ng coffee, diba? It's 15 pounds, equivalent to 1,110 pesos. And of course, siyempre, after ng tour, umuwi lang ako ng sandali sa hotel, uminom ng tubig, nagpahinga ng konti, and then I walk, and then nag-tram, nag-walk, nakarating ako sa Limastrasse, which is the, siya yung dating Red District, at maraming mga restaurant, may mga Asian restaurant. So ito nga, kumain ako sa Peking Garden, and I spent 15 pounds for my food there, and it's equivalent to 1,480 pesos. So, be it known na yung conversion na ginagamit ko, paiba-iba kasi araw-araw ang conversion, 74 pounds. So, ang total nung day 3 ko, umabot ng 2,590 pesos. Ayan. So, etong mga expenses na to, mga approximate lang naman siya. Diba? Day 4! O, diba? Ito na yung syempre medyo nafe-feel mo na aalis ka na, 'di ba? Parang huling tulog mo na sa Switzerland at ang ganda-ganda talaga ng Zurich. Ang daming pwedeng puntahan, 'di ba? Nag-copy ako, obviously. Kasi nakikita ko yung 'di ba, yung number 3 kasi ako dun sa main HPB. So papunta dun sa aking tinitirhan na hotel, number 3 siya, yung tram number 3. So nakalagay dun cool flats. O, diba? Sabi ko, saan kaya to? So, diniretso ko na doon. Ang layo din pala noon. Nakakaloka. So, pabundok pala yon. So, pagbaba ko, nagkapi ako. So, pagkapi ko doon, nakaano ako 3.5. Oo, binayaran ko. 3.5 pounds. Then, I use my credit card. At yun nga, equivalent to 259 pesos. O, diba? And then, after nung day 4 ko nga, diba, pasyal-pasyal pa rin ako sa city center, sa HPB, dala ko na yung gamit ko kasi nag-check out na ako noon. Pumunta ako sa Migros. Hindi ako kumain sa mga fine dining at saka restaurant. Nag-Migros lang ako kasi parang nagustuhan ko yung lentils, yung parang munggo. Diba? Yung ganon. So, in total, naka 20 pounds ako sa grocery, which kinain ko nga yung lunch ko at binlag ko yan 1,480 pesos. And then, when I reached the airport, syempre parang, oh, nako, sabi ko,
Naku, hindi ako nakabili ng aking pasalubong. O, diba? Nagpunta ako sa kiosk doon. At syempre, I remembered, ang gwapo na nagtitinda. Half Pinoy, half Swiss. O, diba? Chika-chika siya sa akin. At ayun, nakabili ako ng fridge magnet at saka chocolate. In total, 21 pounds and 89 pence. So, ginamit ko yung aking debit card. In total sa pesos noon, 1,619.86 centavos. And of course, when I got to UK, I need to catch a train from Birmingham Airport to Coventry of 3 pounds and 50. Gabi na yun 12 midnight na. Almost mag-12 midnight na rin. Then, syempre, since gabi na, pagdating ko, wala na mga bus going to Coventry. So, from the city center ng Coventry, wala na dun sa area ko. So, nag-taxi ako, cost me 15 pounds, equivalent to 1,110 pesos. Ayun po. So, in total, ng day 1 ko to day 4, ay naka 14,968 pesos and 56 centavos. Yan ang total na other expenses ko sa Switzerland. Tapos, yung main tour ko, kasama na yung KLM flight, yung hotel, Zurich Pass, at yung tour, inabot siya ng 36,324.75. O diba? I-add mo lang siya. Ang total niya ay 51,293 pesos and 31 centavos. Diba? Not too bad, diba? For 4 days. At pag i-convert mo ito sa pesos, or pesos na yun, diba? I-convert mo sa pounds ay 692 pounds and 48 pence. Diba? Sa Swiss franc, 790 Swiss franc and 74. At pag euro naman, naaabot siya ng 822 euros and 53 cents. O, diba? So, ayun. So, sana nagustuhan nyo ang vlog na to, diba? So, nung tinitignan ko, sabi ko, matipid pa rin naman ako kasi parang nakatulong yung mga budget flight, diba? Yung kinuha ko. Kasi yung KLM flight ko, meron yung stop sa Birmingham. O, diba? No, Birmingham, stop sa Amsterdam. So, 1 hour and a half doon na waiting. Diba? Going and return. Diba? Tapos yung hotel ko, yun yung pinaka-pangit na review na hotel. Pero Kems lang. Tapos yung Zurich Pass ko, importante yan. Naka-discount pa ako, diba? Via Klook. At Grindelwald Tour. Nagamit ko rin yung reward money ko from booking.com. So, all in all, happy. O, diba? Mahirap kasing mag-organize ng tour, especially pag very busy ka, diba? Full-time nurse. And at the same time, nakakaloka, diba? Na-motivate tayo ng ating sarili. Na-motivate natin ating sarili to go on. At syempre, inisip ko kasi kung kailan pa ako pupunta ng Switzerland. Ngayon, ang lapit-lapit lang. Diba? Yung iba nga, talagang from Asia, they really travel, diba? They really, ako, syempre, as a vlogger and content creator, gusto ko na syempre mag-vlog sa Switzerland. Kaya lang syempre, yung time. But anyway, I made it. So, success! O, diba? So, ayan. So, thank you so much sa inyong lahat. Diba kung nagawa ko, pumunta kayo din. O, diba? Oo. Ano lang yan, panapanahon, kaya nyo rin yan. O, diba? Makakapunta rin kayo. O, kailangan tayong mag-ipon. Diba? So, ayan po. Ayan. So, ayan. Mag-ano muna tayo. Magbabay na muna tayo. At syempre, shout out sa ating mga kaibigan. Kagaya ni Miss Peachy Aceron, ni Maria Itrudes Sipton. Talaga nag-comment. Kay Magic Mikey, get well soon. Of course, sa iba pa nating mga kaibigan. Of course, kay Nikos, kay Neri, kay Royce, kay Raya, at sa aking sister, si Jen. Of course, to my beautiful mom. Diba? Shout out sa inyong lahat there in the Philippines and sa lahat ng mga kaibigan natin sa UK. At syempre yung mga nakilala natin na ano, o diba? Nakilala natin na talagang bonggang-bongga. At syempre,
siguro naloka nga ako doon nung nasa bus ako. Diba, pauwi na ako ng hotel. Nakaganyan lang ako, simple lang. May poging Swiss, talaga niyakap ako na, kasi biglang nagpreno, niyakap niya ako. Nag-sorry naman siya, niyakap niya ako ng mahigpit. Naloka ako Siguro sabi ko, ay, totoo ba to? O diba, baka mamaya, diba, at least nandiyan naman yung bag ko, pero naloka ako So, may asim pa. So, wala yan sa edad-edad, o diba? So, you never know, diba? At saka, Diyos ko, nung pumunta ko ng Switzerland, talagang magaganda doon ang mga Pilipina. Kasi tayo yung kakaiba. O diba? Kakaibang hayop. No, ibig ko sabihin, kakaiba yung ganda ng ating mga Pilipino, ng mga Asian. Pero, ang daming mga Koreana, ang daming mga iba't ibang lahi din. So, ayun. So, in-encourage ko rin kayo na pumunta sa Switzerland. This is your Madam Cressie na nagsasabing, lakad na! Biyahe na! Bye-bye!